Pagpapahayag na ngayon ay Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayong ika-25 araw ng Desyembre, makaraan ang di mabilang na panahon mula ng lalangin ng Diyos ang langit at lupa at likhain ang tao na kaniyang kawangis. Ilang libong taon mula noong malaking baha, mula noong ginawa ng Diyos ang baghari bilang tanda ng tipan. 21 taon mula noong panahon ni Abraham at Sarah. 13 taon mula noong pamunuan ni Moises ang bayan ng Israel sa kalayaan mula sa Ehipto. 11 taon mula noong panahon ni Ruth at ng mga hukom. 1,000 taon mula noong gawing hari si David. Sa ika-65 linggo ayon sa propesiya ni Daniel, sa ika-174 ng Olimpiyad, 752 taon mula noong itatag ang bayan ng Roma. Sa ika-42 taon ng paghahari ni Octaviano Augusto, ang buong mundo'y pinaghaharian ng kapayapaan. Niloob na pabanalin ang mundo sa mahabagin niyang pagparito. Ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at 9 na buwang dinala sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria sa Jesucristo, walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama, ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Ngayon, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Sa kadakilaan, kabanalan at kagalakang hatid ng gabing ito, sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon, tayo'y binibigyan muli ng Diyos ng katiyakan, siya nga ay Emmanuel, na sa mga lumipas na buwan ng taong ito, higit nating nakita na ang paglalakbay natin sa buhay ay may Diyos na sa atin ay nakikipaglakbay, sapagkat siya ay tapat, siya ay totoo sa kanyang salita na siya ang ating tagapagligtas. Dumaan tayo sa iba't ibang yugto ng ating buhay, kalungkutan, kabiguan, kahirapan, kawalan, ngunit tuloy ang Pasko, sapagkat patuloy ang Diyos na sa atin ay sumasama, dinadala tayo sa kaliwanagan ng ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang ng ang mga banal na misteryo, buong kababaan loob nating aminin ang ating mga kasalanan, hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Papuri Sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo,
mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang pataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Asahan ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon ay aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristo poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos
awit niya, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay purihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, sa lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kaniyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ating Kristo puon siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkaan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maligayang Pasko ng pagsilang po sa inyong lahat. Merry Christmas, everybody! Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sumapit din tayo sa araw na mula pa Setyembre ay nagbibilang na. At ang pagbibilang ay matatapos din. At ang pagtatapos ay maghatid sa atin ngayon ng banal na kagalakan. Tunay na kagalakan. Tinuwid na kagalakan. Bakit ko binabanggit? Tinuwid na kagalakan. Sapagkat sa panahong ito ng pandemya, maraming itinuwid sa ating mga paraan ng buhay, paggamit ng ating mga kabuhayan, pag-iingat sa katawan at kalusugan, ang pagpili ng nararapat at mahalaga lamang, tamang kasiyahan o kagalakan sapagkat hindi natin ginagawa ngayon ang mga nasanayan nating dati, paglilibang, pagsasaya. Ang lahat ng ito'y isinantabi ng pandemya upang makita natin ng tunay na kagalakan. May Diyos sa kabila ng ating dinadaanang ito, ng ating paglalakbay. Tunay ngang kasama natin ang Diyos, ang Emmanuel. Ang bagay na pinaaalaala sa atin
ng dakilang kapistahang ito ng pagsilang, ay masasabi natin ang hindi matitinag na paninindigan ng Diyos na tayo ay itawid sa lahat ng ating dinadaanan, sa dusa at kahirapan, sa kaginawahan, sa kalungkutan at kasayahan, sa karamdaman at kalusugan. Itinatawid tayo ng Diyos at hindi tayo mananatili lamang sa dilim ng kabiguan, ng kawalan, ng pagdarahop, ng pagkaligaw, alinlangan, pagdududa. Itinatawid tayo. Kaya't ang Diyos ay ang ating pag-asa, na sa kanyang pagsilang ngayon, pinaninindigan ng Diyos, tatawid tayo kasama siya. Kaya nga, binanggit ko kahapon o kanina, madaling araw, bakit ba Pasko ang ginagamit natin? Bakit hindi na lang sabihin, maligayang araw ng pagsilang? Bakit dinadagdag yung salitang palaging Pasko? May Pasko ng muling pagkabuhay. May Pasko ng pagsilang. Bakit ba Pasko ang ating ginagamit? Hindi naman yan niyayapos ang tunay na naganap, pagsilang. Ngunit ang binabanggit natin ay Pasko. Ano ba ang kahulugan para sa ating pananampalataya ng salitang Pasko? Ang kahulugan niya ay pagtawid. Tumatawid ang Diyos. Mula sa hindi nakikita, siya ay nagpakita, katulad ng binabanggit ng ating panimulang panalangin. Ang ilaw ay dumarating at ito ay maging kabahagi ng ating pamumuhay. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ibinunyag ang kanyang sarili sa kaparaan ng kamukha natin. Kamukha sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. At siya ay ang kaganapan ng pangako ng kaligtasan. Kaligtasan na tayo ay bubuuin, pababanalin, lilinisin, huhubugin sa panuntunan ng Diyos. Ang mga binanggit ko ay napakinggan natin sa ating ikalawang pagbasa. Pagbasa sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Mayroon ginawa ang nagkatawang taong Diyos na sabi dito, inihayag ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya't ang ating ebanghelyo na napakinggan ay naghahatid sa atin ng mukha. Sinabi ng anghel sa mga pastol, pupunta kayo doon sa Bethlehem at makikita nyo ang isang sanggol na nakahiga sa sabsaban na babalot ng mga lampin. At ang pinanganak sa inyong ito, hari. Bakit kung hari ay nasa sabsaban? Bakit kung hari ay nasa kubo lamang o panuluyan na silungan ng hayop? Maraming tanong marahil ang mga pastol. Kung hari, bakit ba sasabihin ay sa siyudad o sa bayan ni David? Oo, si David hari. Pero ang hari ay bakit natin matatagpuan sa sabsaban? Bakit natin makikita siyang hindi nakadamit ng maganda, lampin? Ang lahat ng ito'y may mukha ng pakikibagay ng tao, ng Diyos sa tao, sa kaparaan ng
hindi siya iba at higit sa lahat sa mga dukha na marunong makinig, magtiwala at tumanggap sa pagpapahayag ng Diyos. Kaya nga ang isinilang na tagapagligtas, at sabi dito'y ang Kristong Panginoon, siya ang liwanag. At ang liwanag na ito ay magdadala sa panibagong pagtitiwala ng tao sa Diyos, na ang kaniyang hatid ay pamumuno na mabuti sa kaniyang bayan. Sapagkat ang mga hari ay kahalili ng Diyos para sa Israel. Kaya't sa ating unang pagbasa ay binabanggit dito, nakatanaw ng isang malaking liwanag. Malaking liwanag kasi malaki din ang sakop ng kadiliman. Hindi lang kadiliman na kahirapan, kahihiyan, ngunit kadiliman ng kanilang puso at isip ng pananalig sa Diyos. Kaya nga't malaking liwanag, at ang liwanag na ito ay tatanglaw saan? Sa isang bayang malaunang nasa kadiliman at lumalakad sa lupaing at namumuhay na balot ng dilim. Babalik ang kasiglahan. Bakit? Iparadama uli ng hari, kasama natin ang Diyos. Sapagkat ang tungkulin ng hari ay gawin na dadama ng bayan ng Diyos ang Diyos. Kaya nga si Jesus ay ang magpapasigla muli ng kanilang bayan. At itong propesiyang ito ay naghahayag na paglaya ang kadiliman ng pagkaalipin, sapagkat sila'y alipin ng mga Assyria, ng mga taga-Assyria, at sila ay nagdurusa na labis. Kaya nga sa pamamagitan ng haring dadating ay magkakaroon ng panibago na pag-iral. Matatapos na ang pagdanak ng dugo, magkakaroon na ng kapayapaan at pamumunuan sila ng hari na isisilang. Binigyan siya ng mga pang-uri o mga pamagat, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, at lahat ng ito'y tinitignan na naganap sa pagdating ni Jesus, ang isinilang na sanggol na dukha ang kalagayan, sapagkat ang kababaang loob ang kanyang paiiralin. Magpapakumbaba sa Diyos ang haring isisilang. Hindi katulad ng mga haring naging mayabang. Kaya't ang haring isisilang ay nasa karukhaan at mapagpakumbaba upang ipahiwatig na siya ay susunod lamang sa salita ng Diyos at paaalingaw-ngawin niya sa kanyang bayan ang salita ng Diyos na ito ay magpapairal ng katarungan at katwiran. At ito'y ginawa ng Diyos. At sinabi dito'y ginawa ng makapangyarihan Diyos. Sapagkat napakinggan natin sa mga lumipas na araw ng simbang gabi, sinasabi, sapagkat walang imposible sa Diyos. Kaya nga't ang ibinigay sa atin ngayon ay ang imposible na naging posible, natupad ang propesiya. Sumilang ang tagapagligtas at daladala niya ang ilaw. Ilang letra ba yung ilaw? 4. I, L, A, W.
Para hindi natin malimutan ang salitang ilaw na kaugnay ng Pasko, sabihin nating isipin lagi ang walang hanggan. To think always of eternity. To put always into our mind eternity. Sapagkat ang walang hanggan ay bumaba upang sa mga may hangganan ay makalahok sa walang hanggan, at yan ay sa pamamagitan ni Jesus. Upang ang paghahari ng Diyos ay sa lahat at tipunin ang lahat para sa Diyos. Mabuhay para sa Diyos. Kaya nga't kung ating iniisip ang walang hanggan, ay iniisip natin gaano makapangyarihan ng Diyos na ang walang hanggan ay pumasok sa may hangganan upang tayo ay makilahok sa walang hanggan. Kaya nga sabi, Christ became man, that in becoming man, we may share in His divinity. Nagpakababa upang tayo ay makibahagi sa Kanya namang kabanalan. Kaya't ating tingnan ang panahon ng Kapaskuhang ito sa panahon ng pandemya na siyang ating pag-asa na tayo ay hindi kinalimutan ng Diyos. Bumaba siya mula sa walang hanggan, kasama natin siya naririto upang ang ating kaisipan ay maging malinis, ang ating kalooban ay maging matatag sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, na hindi natin hinahayaan ang mga kabiguan at paghihirap at mga pasanin ng pandemyang ito ay ang mangibabaw, ang dilim ng pandemyang ito ang manaig, kundi ang liwanag ng pag-asa, kasama natin ang Diyos. Kaya't ang kahulugan para sa atin ng Kapaskuhang ito ay matagpuan natin ang tunay na kagalakan, na natagpuan natin at nasanay tayong tingnan lang ang Pasko sa mga bagay na lumilipas, sa pagsasaya, sa mga material na bagay, sa mga natitikman lamang natin at naaamoy o nakikita. Ngayon ay ang ipinahahayag ay ang bagay na higit na mahalaga, na naisan tabi natin marahil sa mga maraming taon, sapagkat inagaw ng kaalwahan ng buhay, inagaw ng mga hilig natin na matagpuan tunay natin si Jesus, na ating pinagdiriwang ang kaniyang pagsilang. Kaya patuloy tayong makiisa kay Jesus na naparito sa atin at ating muling ibigay ang sarili sa Kanya na ating kaligtasan. Turuan tayo sa pinakamabuting paraan ng buhay. Tayo ay hubugin at linisin para gumawa ng mabuti. Kahit tayo dumadaan sa pandemyang ito, mananatili pa rin tayong makadiyos, mananatili pa rin tayong makatao, mananatili pa rin tayong makabayan, mananatili pa rin tayong banal. Kaya ating ilagay sa ating isipan ng liwanag na ito nang walang hanggan ay kasama natin upang mas mahigit tayong pagtitiwalaan sa pagharap natin sa mga hamon ng pandemyang ito, na hindi natin alam saan tayo dinadala ng mga nagaganap sa ating paligid. Kaya kasama natin ang Diyos na tunay nating pagtitiwalaan. Siya ang ating liwanag, Siya ang ating gabay, at hindi tayo niya pababayaan. Kaya ang papadiriwang ng Kapaskuhang ito ay tunay na makahulugan para sa atin, sapagkat muling pinatunayan ng Diyos
siya ang Emmanuel, ang tunay natin mapagtitiwalaan, totoong totoo na siya'y nagliligtas at ating kalakbay, tumatawid araw-araw, Pasko araw-araw ng ating buhay na manatiling may liwanag, may kabutihan, may kalinisan ang ating pamumuhay. Nawa ang Paskong ito ay tunay nating pagtawid, higit sa pinagbuti nating diwa, pinagbuti nating puso, pinagbuti nating kalooban. At ito ang tunay nating karanasan ng Pasko kahit tayo ay hinahamon patuloy ng pandemyang ito. Sapagkat ang Diyos ay tapat, totoo, at maaasahan. Amen. Tatayo po tayo at ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Luluhod po tayo sumandali. Tatayo po tayo, magpatuloy tayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, sa kagalakan ng gabing ito ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, ating idulog sa buting nating Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Magtiwala tayo na siya ay dumadamay sapagkat hindi niya ipinagkait ang kanyang anak upang tayo'y bigyan ng liwanag ng kaligtasan. Itugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa Paskong ito ay matulungan nila ang bayan ng Diyos na mahanap ang bagong silang na sanggol sa kanilang kaganapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa Pilipinas, upang sa kanilang paghahanda para sa ika-500 taon ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mabigyan nila ang mga taong bayan ng matibay na pag-asa sa isang bukas at mapayapa at puno ng magandang pagkakataon para makabangon tayo sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic sa tulong ng bagong silang na sanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahangad na madala ang diwa ng bagong silang na sanggol sa buhay ng iba, upang magtagumpay at lumigaya sila sa kanilang ginagawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa ating lahat na nagkakatipon sa Paskong ito upang mahanap natin sa bagong silang na sanggol ang katuparan ng ating mga nilulunggati at pinapangarap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilahad natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. O Diyos na aming Ama, puno ka ng karunungan at kabaitan. Ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak sa anyo ng isang mahinang sanggol. Ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang gabayan kami sa pagtahak sa landas ng pagbibigay ng sarili sa ikapapanuto ng iba at sa ikapagkakaisa ng pamayanan. Alinsunod sa halimbawa ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, kabutihan pagpasat mga pusong tapat. Sa munawin ay iyong dinggin, walang pagkakayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, haloy ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, kabutihan pagpasat mga pusong tapat. Sa munawin ay iyong dinggin, talat at kapayapaan, nawa ay kamtin. Alak at tinapay, mga bungang alay, pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming maawain, pinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papang si Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming tagapangasiwang si Broderick, at ang lahat na nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan nung siya'y ipanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa rin birhen. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Heso Kristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay
araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo na pinakamamahal mong anak at ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagkapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagkapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo na rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, hinihiling naming iyong iyak-pakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir,
kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia at Anastasia at ang lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na naghalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Narito si Jesus ang Panginoong muling nabuhay, ang liwanag at kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ating dasalin ang pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, Di man tayo makapagkaroling na may dalang gitar at tamborin. di madalaw ninong at ninang, ang aginaldo ay paano na? Di man tayo makapagsimba na kasama buong pamilya. Di man natin mapagsaluhan, puto't bibingka, kape at suman. Ang tunay na Noche Buena ay pagsasalo ng tanan, pagbibigayan ng biyaya sa Ama. Ang tunay na Noche Buena ay pagdiriwang nating lubos ng pag-ibig at pagkasa, handog ng Diyos. Paano na ang Christmas party, mga sayaw at masiklang pagbati?
Paano rin ang mga regalo pagbibigayan ngayong Pasko? Ang tunay na Noche Buena ay pagsasalo ng tanan, pagbibigayan ng biyaya sa Ama. Ang tunay na Noche Buena ay pagdiriwang na pinupos ng pag-ibig at pagkasa, handog ng Diyos. Maging pagkasa sa ating kapwa, maging kanlungan ng duha, at sama-sama makisalo at magdiwang ngayong Pasko. Ngayong Pasko, ang tunay na Noche Buena ay pagsasalo ng tanan, pagbibigayan ng biyaya sa Ama. Ang tunay na Noche Buena ay pagdiriwang nating lubos ng pag-ibig at pagkasa, handog ng pagsaluhan ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Angels will hover on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains sing reply, echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayon pararangalan ang banal na sanggol sa Belen.
Palakpakan natin ang ating Panginoon sa atin ay isinilang. Magsiupo tayo ngayon para sa ilang paalaala. Bukas po ay ika-25 ng Disyembre. Ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8 at ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3 at ika-5 ng hapon, at ika-7 ng gabi. Sa ika-27 ng Disyembre, Linggo, ang mga oras ng misa ay sa ganap na ika-6, ika-8, ika-9 at kalahati ng umaga, ika-3, ika-5 ng hapon, at ika-7 ng gabi na gaganapin sa loob ng simbahan. Wala na pong gaganapin na misa sa Holy Child Catholic School. Simula po sa Lunes, ika-28 ng Disyembre, ang mga oras ng pang-araw-araw na misa, Lunes hanggang Sabado, ay sa ganap na ika-6, ika-7 at kalahati ng umaga, ika-5 ng hapon, at ika-6 at kalahati ng gabi. Makiisa po tayo sa daan ng tuwa na isang debosyon ng ating parokya sa kapanahunan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ito ay tuwing ika-6 ng gabi mula ika-26 ng Disyembre hanggang sa ika-1 ng Enero. Makasusubaybay ang bawat pamilya sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng Facebook live streaming ng ating parokya. Sa ika-31 ng Disyembre, ang mga misa para sa bisperas ng bagong taon ay sa ganap na ika-5 ng hapon, ika-7 at ika-9 ng gabi. Sa ika-1 ng Enero ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8, ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3, ika-5 ng hapon, at ika-7 ng gabi. Makakabili na po ng Santo Niño Calendar 2021 sa tindahan sa may Chapel of the Saints at sa opisina ng parokya. Ang bawat katolikong pamilya ay dapat may katolikong kalendaryo bilang gabay sa buhay liturhiya. Ang pagbabasbas ng mga katolikong kalendaryo ay sa ika-3 ng Enero, dakilang kapistahan ng pagpakita ng Panginoon. Ang pagbabasbas ay gagawin sa bawat misa. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Baka pwedeng umupo uli kayo. Upo po muli. May dagdag po akong alaala. Sa atin pong siyam na gabing lumipas at umaga sa tinatawag nating simbang gabi at misa de Gallo, ay marami po tayo naging kasama at katuwang upang maging maayos po ang ating mga gawain dito sa loob at labas ng ating pong simbahan. At sila ay naging mahalaga ang iniambag upang magkaroon po ng kaayusan at tayo ay nakatutupad sa itinakda para sa health protocols. Una kong pasasalamatan ang ating pong mga lay liturgical ministers, ang ating pong mga readers, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, at lalong-lalo na ang ating mga ushers and greeters and collectors na sila po talaga ang humaharap sa atin po para kayo ay mabigyan ng number. Salamat po sa inyong lahat. Maging maayos po tayo. Sila po ang humaharap sa maraming tao. Di alintana ang pangamba. Basta sila po ay buo ang loob. Maihandog nila, ipaglingkod ang kanilang sarili at lakas sa atin po mga gawain dito para sa Panginoon. Nais ko rin pasalamatan ang ating pong liturgical committee sa mga nangasiwa sa atin pong Advent Rite, mga pamilya na ating naanyayahan na sila ay
makilahok sa pagsisindi ng kandila linggo-linggo. Gayon din sa lumipas sa 23 araw ng ating Jesse Tree, mga pamilya na nakilahok din para sa pagsasabit ng mga simbolo. Ang lahat ng ito ay pinangasiwaan po ng ating liturgical committee at pinasasalamatan ko rin si Brother Jimmy Escala ng UCG para sa mga pamilya ng involved sa Advent Tree at si Sister Edith Cervetilio para sa Jesse Tree na atin pong devotion din sa araw sa panahon ng Adbiento. Nais kong pasalamatan din ang mga masisipag na nagbigay ng kagandahang loob nila, ang mga Divisoria Riders, upang dagdagan po ang mga bilog-bilog po sa ating karsada na makatulong para po sa ating physical distancing. Maraming salamat sa inyo. Pinasasalamatan din natin ang ating station commander, si Colonel Galiora, na buo ang kanyang commitment na tayo ay suportahan para atin po maganap ang simbang gabi na matiwasay, maayos at nakasusunod po tayo sa protocol na itinakda po ng ating gobyerno. Pasasalamat ko din sa mga barangay chairman ng barangay 4 at 5 at sila ay nakikisuporta po sa ating mga gawain, lalo na sa kaayusan sa labas na atin pong sinisikap na ito ay nakatutupad din sa protocol, lalo na sa physical distancing at peace and order. Sa kanilang lahat, maraming salamat. Palakpakan po muli natin sila. At kasama po sa ating konbento ang ating Apostolic Administrator, the Most Reverend Broderick Pabilio, kasama rin po ang mga parian. Ako po si Father Lito, ang inyong kura paroko, ay taus-puso pong bumabati sa inyo ng isang maligaya at makahulugan at makasaysayan ding Pasko sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Tatayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang mga ulo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito pakundangan sa kanyang pagsilang ay sanawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kaniyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang na natin na Eukaristiya, humayo kay nagagalak sa liwanag at pag-ibig ni Kristong sa atin ay sumilang. Salamat sa Diyos.